So mga bagay na dapat mong gawin upang itigil na ng lalaki ang paniniis niya sa'yo. Sabihin natin kamamay na nagkaroon na naman kayo ng problema, na nagkaroon na naman kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon, hindi nagpaparamdam ang lalaki, hindi nagme-message, hindi tumatawag, na dati naman ay ginagawa niya. Pero ngayon talagang tinitiis ka niya. So ngayon sa video natin na ito mga kamamay, pag-usapan natin kung ano ba yung mga step by step na mga bagay na maaari nyo pong gawin at i-apply sa isang lalaki upang siya na mismo ang maghinto, okay, ng paniniis niya sa iyo. Kasi ang hirap din kasi sa pakiramdam, yung tipong tinitiis ka niya, hindi nagpaparamdam, kahit chat, kahit text, kahit wrong send, wala. Talagang ang tahimik ng inyong relasyon. Kung kaya't gagawan ko ng video, gagawan ko ng tips para po sa inyo. So mga kamamay, bago po natin ito simulan, bago ko po i-share sa inyo yung mga bagay na yan, alam ko excited na kayo na malaman, marinig, at may apply ito. Pero sana, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po ng kahit na anong gusto nyong i-comment dyan. So basta tungkol sa love advice o kung ano pa man, malaki na po ang may tutulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Kaya kung handa na po kayo, simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin pagdating sa isang lalaki upang ihinto o itigil na niya ang paniniis sa iyo? So number 1, iwasan mo ang awayin siya kapag wala siyang paramdam. Oo mga kamamay, yung iba kasi naiinis eh. Yung iba kasi naiiyamot eh. Kapag masyadong tinitiis sila ng isang lalaki, yung tipong hindi nagpaparamdam sa kanila ang isang lalaki, inaaway nila. Kung ano-anong sinasabi, nagdadrama, sinisisi. Huwag niyong sisihin ng isang lalaki. At the same time, huwag niyo pong awayin. Baka sa halip na bumalik yan sa inyo, na baka sa halip na tawagan ka niya, maisip ka niya, mamiss ka niya, eh hindi. Kasi masyado kang atat. Masyado kang nagmamadali. Masyado kang hindi makapaghintay. Kung kaya't pag ginaway mo siya, lalo siyang hindi babalik sa'yo. Kaya please, hanggat maaari, sa mga panahon na tinitiis ka ng lalaki, sa mga panahon na hindi siya nagpaparamdam sa iyo, please, wag mo siyang awayin. Para sa ganon, malay mo, baka isang araw, pagising mo, may chat na siya, may message na siya. Bakit? Kasi na-realize niya na siya pala yung nagkamali. So hanggat maaari, wag mo siyang aawayin. Alright? So next, go with the flow ka lang. Yes, mga kamamay, go with the flow ka lang. Nagkaroon nga kayo, di ba, ng sagutan? At the same time, alam mo, nasa punto ka. Alam mo na nasa tama ka. Pero yung lalaki pa, yung lumayo. Yung lalaki pa ang nag-no contact rule. Yung lalaki pa ang hindi nagpaparamdam ngayon. Kapag alam niyo po na nasa punto kayo, na ibig sabihin nasa punto, kapag alam niyo po na nasa tama kayo, go with the flow lang kayo. Kung siya yung naniniis, tiisin niyo rin. Kung siya ang hindi nagpaparamdam, wag mo na rin kayong magparamdam. Para sa ganon, sa bawat araw, sa bawat linggo nalilipas, mapag-iisip ng isang lalaki, sigurado ako, namimiss ka rin ng isang lalaki. Pero at this moment of time, kailangan yung babalik dapat, siya yung nagkamali. Hindi po pwedeng suyuin mo yung tao na nagkamali at may mataas na pride. Kasi ang mangyayari dyan, tataas ng tataas ng tataas ang pride ng isang lalaki kasi hinahabol mo yung taong mali. Okay? Sa unang beses mong habulin, yung mga taong mataas ang pride na kahit alam nilang mali sila, sa susunod, mas titigasan pa ng mga yan. Kasi alam nilang malambot ka. Kasi alam nila yung kahinaan mo. Kaya please, at the first place, since day one, kailangan kung alam nyo na yung isang lalaki ang mali, kailangan go with the flow kayo. Hindi po pwedeng kayo pa ang maghahabol sa kanya. Kaya please hanggat maaari, go with the flow lang kayo kung alam nyo na nasa punto kayo. Okay, para sa ganon, hindi ka na tiisin ng lalaki. Okay? So next, tumingin ka sa salamin at ayusin mo ang dapat ayusin. Opo mga kamamay, sigurado naman may mga salamin naman kayo dyan sa inyong bahay eh. Bakit hindi nyo tingnan?
titigan nyo ang inyong sarili. Tingnan nyo kung ano yung mga hindi nyo na nagagawa na i-improve sa inyong sarili. Tingnan nyo ang inyong itsura, ang taba-taba nyo na. Tingnan nyo ang inyong itsura, ang lalaki na ng inyong eye bag. Tingnan nyo ang inyong itsura, hindi na kayo nakakapagsuklay. Bakit hindi nyo ayusin ang dapat na ayusin? Para sa ganon, yung isang lalaki ay hindi ka natiisin. Baka kaya pala tinitis ka ng isang lalaki kasi masyado ka ng losyang. Masyado ka nang naging pabaya sa sarili mo. Hindi ka na ganun nagse-self-improve. Isa rin po yung dahilan at karamihan ng mga relasyon, yan minsan ang nagiging rason kung bakit nagkakalabuan. Kung kaya tinitiis ka ng isang lalaki kasi hindi mo man lang maayos ang sarili mo. Kaya please, ngayong may pagkakataon ka na, tingnan mo ang sarili mo. Tanungin mo kung alin ang kailangan mong ayusin, ang kailangan mong i-improve. Sigurado ako meron dyan. Hindi po pwedeng wala. Kaya please, mag-self-improve kayo, magpaganda kayo, control nyo yan mga kamamay. Hindi nyo mang control ang isipan ng ugali, okay, ang desisyon ng isang lalaki. Pero yung pag-aayos, pagpapaganda, control nyo yan. Kung kaya't magiging rason yan o magiging sandatan nyo upang hindi na kayo tiisin ng isang lalaki sapagkat makikita niyang muli ang value mo. Makikita niyang muli ang kagandahan mo. Kaya please mga girls, walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Ngayon pa lang simulan nyo na. Kahit pa konti-konti, simulan nyo na mga kamamay. Alright? So next, sa halip na magmukmok, lumabas ka at makijoin sa mga kaibigan mo. Alright? So yes mga kamamay, sa mga panahon na tinitiis ka ng isang lalaki, kaysa magmukmok, kaysa malungkot, kaysa mag-inom, kaysa sayangin ang oras at panahon, sa kakaisip sa kanya, kahintay sa kanya, bakit hindi mo nalang pasayahin ang sarili mo? Mas lalong marirealize ng isang lalaki ang kanyang mga ginagawa kapag nakikita niya na hindi ka affected. Na kapag nakikita niya na masaya ka pa sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Anong ibig kong sabihin? Masaya ka, hindi ka masyadong nagpapaka-stress. Hindi mo iniisip ang kanyang pagkawala. Hindi mo iniisip ang kanyang paglayo. At higit sa lahat, hindi mo naiisip ang kanyang paniniis sa iyo. Sa mga panahong tinitiis ka, pero effect naman sa iyo, hindi ka naghahabol. Ang maganda pa nga rito, nagkaroon ka ng kalayaan na magsaya, na piliin kung sino yung mga taong makapagpapasaya sa iyo, na walang pumipigil, na kagaya niya. So sa ganung paraan mga kamamay, pag nakikita niya na masumasaya ka, doon ngayon susulpot ng isang lalaki na bumalik sa iyo. Kasi ganun ng mga lalaki eh. Kapag nakikita niyang broken ka, kapag nakikita niyang nahihirapan ka, kapag nakikita niyang umiiyak ka dahil sa kanya, lalo siyang hindi bumabalik. Lalo siyang nagdiriwang. Bakit? Kasi ginagawa mo yung mga sakripisyo na yan dahil lang sa kanya. Pero kung ang gagawin mo dyan, kamamay, is magsasaya ka, hindi mo iisipin ang stress na iniwan niya, doon siya ngayon susulpot. Bakit? Kasi okay ka na eh. Kasi masaya ka na eh. Manggugulo na naman siya. Kasi wala na siyang guguluhin kapag magulo ka. Okay, pag nakita ka niyang okay, plakado na ang buhay mo ulit. Sumasaya ka, ngumingiti ka, nagiging happy ka, saka siya bumabalik para manggulo uli. Pero hindi rin ako sure kung lahat bumabalik para manggulo ulit kasi yung iba bumabalik para ayusin ang lahat. Kaya mga kamamay, lumabas kayo, huwag kayong magmukmok, huwag kayong mag-inom, magsaya kayo. Kumain kayo, food trip, o kaya naman, kung kayo may mga goal ng mga tropa mo, mag-gym kayo, magpaganda kayo, magpa-sexy kayo, itodo nyo na. Okay? Para sa ganun, itigil na ng isang lalaki ang paniniis nila sa inyo. Alright? And last, ipakilala mo ang bagong ikaw at sabihin mo sa sarili mo na high value ka. Yes, mga kamamay, ang hirap kasi sa inyo, yung tiwala sa sarili nawawala. Ang ganda-ganda mo pero sinasayang mo ang sarili mo dahil lamang sa isang lalaki. Okay? High value ka naman pero bakit naghahabol ka sa mga lalaking walang ibang ginawa kundi yan saktan ka? Minsan ba kinausap mo na ang sarili mo? Ba't nga ba ako naghahabol dito? Ba't nga ba ako nakikiusap, nagmamakaawa sa lalaki na to kasi ako naman yung talagang niloko niya eh. Ako naman yung iniwanan niya eh. Siya naman talaga yung nagtaksil, bakit ako pa yung bubuntot-buntot ngayon? So mga kamama, ipakita mo ang bagong ikaw. Bagong ikaw na hindi na naghahabol. Bagong ikaw na umiiyak palagi sa kanya. Dapat hindi ka naganan.
Dapat ipakita mo na yung kanyang sinayang. Kung iniwanan ka, fine. Mag-ayos ka, magpaganda ka, bumangon ka, mag-self-improve ka, magpayaman ka, focus ka sa negosyo, sa trabaho, pumera ka. Sa madaling sabi, huwag ka masyadong magpaka-stress sa kanya. Okay? Isipin mo palagi na ang taas-taas ng value mo, pero bakit diyan ka lang lumalagpak sa mga walang value lalaki? Kaya please mga kamamay, umarap ka sa salamin, sabihin mo, high value ako. Sabihin mo, irerespeto ko ng sarili ko. Sabihin mo, hindi na ako maghahabol sa mga taong hindi naman ako pinapahalagahan. Dapat ganyan ka, kamamay. Dapat ganyan ka. So mga kamamay, sana makatulong po ang mga love advice kong ito. Kahit napakahirap ninyong gisingin, napakahirap nyong suksukan ng dapat na gawin, kasi yung iba dyan nakikinig, tapos labas lang naman sa tenga, ayaw i-apply. Okay, nagiging alipin pa rin ng pag-ibig. So sana mga kamamay, magising na po kayo. Magising na kayo. Okay? So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay, and huwag niyo po kalilimutan, nandito lang po ako para sa inyo. Nakikinig. Sa mga gustong mag-comment po kayo. Welcome po kayo. Ano? So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.